Magandang araw sa lahat ng inyong mga solid Sindak Stories listener. Just call me Lily. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay karanasan sa isang eskwelahan sa isang lungsod sa Mindanao na minsan na rin pong na-feature sa KMJS dahil sa isang legit na creepy story. Taong 2022, grade 10 pa po ako nang mangyari ito. Afternoon shift po ang schedule ng mga grade 10 kung kaya't alas 12:30 ay nakarating na rin ako sa school. Nahahati po kasi sa dalawa yung school namin, Campus A at ang Campus B. Kumpara sa Campus B ay mas maraming estudyante sa Campus A dahil uuwi pa lamang ang mga grade 11 students. Tumahimik na rin po nung time o sa kalagitnaan ng Campus A na patungo sa Campus B. Nagsisimula na rin po kasi ang klase ng ilan sa mga afternoon shift nun. Late na po ako ng mga oras na iyon at wala na rin naman akong pakialam kahit na malate pa kasi kasama ko naman po yung class president namin. Kaunting visualization lamang. Doon sa CR na matatagpuan po dito sa campus namin ay may malaking pinto at kapag papasok ka sa loob, yung salamin at 3 sink ang sasalubong sa iyo. Pagliliko ka sa left side, makikita mo yung cubicle at kung hindi po ako nagkakamali, nasa 5 or 6 yung cubicle sa right and sa left side. At yung pinakagitna po sa pagitan at sa dulong iyon ay may nakalagay na malaking drum na kulay blue. Medyo madilim po sa loob ng CR na iyon kasi hindi daw po gumagana ang ilaw na naroroon. Yung door po ay hindi po niya sakop yung tiles kaya kung sisilip ka sa baba, may makikita doon sa loob ng CR. Pagkapasok pa lang po namin, Sir Red, believe me or not, malakas na iyak ang bumati sa amin. Kakaiba yung ambience sa loob ng CR nung time na iyon. Ang tahimik pero sa kalagitnaan nito, iyak ang naririnig namin. Siyempre kinilabutan po kami ng kasama ko. Nilabanan ko na lamang po ito afterwards dahil iniisip ko naman baka may nagtitrip lamang na estudyante. Bilang pagpapakalma, sinabi ko rin sa aking kasama na umihi ka na nga dyan, tas bantayan na lang kita. Sa first cubicle po siya pumasok. Ito po yung isang cubicle na nasa bandang right dahil iyon na ang malapit sa exit. Pero patuloy pa rin ang pag-iyak. Ang napapansin ko nga si Red sa iyak niyang iyon ay parang ang bigat at parang nahihirapan. Sa hindi malamang dahilan, bigla-bigla ay tumigil ito. Kinabahan na ako. Ikaw ba naman yung makarinig ng isang iyak tas bigla-bigla na lamang siyang tatahimik o titigil at nakabibinging katahimikan na ang sumunod. Nagrereklamo na rin dahil sa takot yung kasama ko kaya napagdesisyonan ko po na i-check yung bawat cubicle sa bandang left side dahil dun ko po naririnig yung iyak. So nag-squat po ako noon at isa-isa ko talagang sinilip ang bawat cubicle. Hanggang sa nahinto ako sa third to the last dahil may nakita po akong nakatayo. Ang weird po kasi hindi po siya gumagalaw at talagang naroroon lamang at nakatalikod. Para ba tinititigan niya or facing siya sa wall. Sinabi ko ito sa kasama ko at dali-dali na po kaming tumakbo papalabas ngunit pinigilan ko siya nang sabihin niya na pumunta na kami sa room. So naghintay po kami sa labas ng CR
at nais pa nga namin talagang hintayin ding lumabas yung babaeng nakita ko. Siya lang naman ang pwedeng gumawa ng pag-iiyak na iyon at sakto nga Sir Red, may lumabas na babae. Chubby po siya at mahaba ang kanyang medyas. Nalampasan na po kami ng babae, tsaka ko lamang tinignan ng kasama ko at ang sabi ko, hindi siya yung nasa loob ng cubicle. Hindi siya yung nakita ko. Kasi yung medyas niya mahaba, tsaka stripe, tas kulay white. Pero bakit tong lumabas kulay violet tas maikli lang? Yung medyas po talaga ang ginawa kong palatandaan noon, Sir Red. Kung kaya't ganun na lamang ang takot ko nang makitang hindi tugma sa babaeng lumabas ang nakita ko kani-kanina lamang. Kunento ko iyon sa aking kaklase at nabanggit nila sa akin na mahigit 1 taon na rin daw palang isinara ang CR na iyon at nagtataka sila kung bakit nung araw na doon kami nag-CR ay nabuksan. Ayon pa nga sa iba ko pang mga kaklase, may nasapian daw sa loob ng CR na iyon, and to my surprise, bakit ngayon ko lang nalaman? Hanggang dito na lamang po muna, Sir Red, ang aking ibabahagi. Antabay lang po sana kayo at ang mga sindak listeners ninyo sa iba ko pang mga kwentong katatakutan. Sindak! Itago niyo na lamang po ko sa alias na Mang Jose. Actually, pangalawang beses ko na pong magbahagi ng kwento sa inyo dito po sa Facebook. By this time, kwento naman po ito galing sa aking nanay na lumaki sa Coronadal sa Mindanao. Ayon sa kanya, nangyari po ito noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. By the way, ang nanay ko po ay pang-anim sa 13 magkakapatid. Ayon sa kanya, may kapitbahay daw sila na matandang babae na sa tansya niya ay nasa 80 plus years old na. Dahil nga sa katandaan, mabagal na daw ang pagkilos nito, lalong-lalo na ang paglalakad. Kapansin-pansin na kumuba na din daw ang matanda. Hanggang sa bihira na daw nila itong makita na palakad-lakad kahit sa labas lamang ng kanyang bakuran. So para magkaroon lamang po kayo ng konting idea, ang itsura ng bahay ng matanda ay katulad lamang ng mga tipikal na bahay sa mga probinsya o yung mga malalapit po sa bukid. May kalayuan yung mismong bahay sa bakuran nito at elevated po yung mismong bahay. So para makaakyat ka, may hagdan na gawa sa kawayan. So literally, yung ilalim po ng bahay ay talagang lupa na. Doon madalas iniimbak yung mga sako ng palay o kaya naman ng mga abono. Meron nga din po doon na mga hapunan ng mga manok o kung saan po pwedeng mangitlog yung mga alaga nito. Bali-balita na po talaga sa kanila noon, Sir Red, na itong 80 mahigit na anyos na matandang babaeng ito ay isang aswang. So si Mama, dahil nga 8 taong gulang pa lamang nung time na iyon, ay napagdiskitahan ng kanyang mga kapatid. Inutusan nga daw po siya na nakawin yung mga bote ng syoktong na nakatambak lamang po doon sa entrada ng bakuran nung matanda, at ang plano nga daw nilang magkakapatid ay maibenta ito sa junk shop sa bayan. At dahil nga sa mapaniwalain, sinunod daw ng aking mama yung utos ng kanyang kuya. So mabilis silang lumusot sa kahoy na bakod. Tinandaan pa nga daw po ng kuya niya kung saan pwede pang lumabas para makatakas sila agad. Pero bago po nila magawa ang kanilang plano,
Siniguro muna nila na yung matandang nakatira sa bahay na iyon ay naroroon na sa loob mismo ng kanyang bahay. Nang sandaling iyon, naispatan daw kasi ng kuya ni mama ko na naroroon pala daw yung matanda sa likod ng kanyang bahay. So hinintay muna nilang makaakyat ito sa hagdan at nang mangyari nga ito makalipas ang ilang minuto, doon na po sila kumilos. Agad na sumuot si mama doon sa maliit na butas ng bakod. Doon nga'y tinipon din daw po niya yung mga bote na target nila sa isang sako. Nakuha naman daw po nila yung mga bote at pagkatapos ay nagpatulong na siya sa kuya niya nung time na malapit na rin siya sa bakod. Yung iba naman daw pong kapatid niya ay nagsilbing lookout kung bababa na yung matanda. So bumalik pa nga daw po si mama para punuin yung ikalawang sako nang may marinig daw po sila na pagaspas ng parang malaking ibon. Matapos noon ay meron daw po silang nadinig na malalakas na huni ng ibon na para bang nagtitipon-tipon sa isang puno na hindi nila alam kung nasaan. Hanggang sa nagulat na lamang daw sila dahil yung matanda ay nakatayo na pala sa likuran ni mama. Nagtakbuhan daw silang lahat at dire-diretso na doon sa bahay. Hindi makalimutan ni nanay ang itsura ng matanda. Kung kanina nang maispatan nila habang nasa baba pa lamang ng bahay, kung kanina'y nakatirintas pa daw ang kanyang mga buhok. Nung nasa likod na ni mama, buhaghag na daw ito at kitang-kita mo na halos lahat daw ng buhok nito ay kulay puti na. Bukod pa roon, nakanganga ang bibig nitong matandang ito habang pinanlilisikan daw sila ng mga mata. Sa deskripsyon ng aking mama, yung mga mata daw nitong matanda ay parang kulay itim na lahat. Hindi lamang yun, Sir Red, dahil yung pagkakanganga ng bibig nitong matandang ito, napagtanto nila na doon nanggagaling yung akala nilang huni ng ibon. Bukod pa roon ay naamoy nila kahit ilang metro na ang layo nito sa kanila na nagbubuga ng malansang amoy yung bibig nito. Doon ay naniwala na sila mama at maging ang mga kapatid niya sa usap-usapan na aswang ang naturang matanda. Pero they failed na mapatunayan ito sa mga nakakatanda sa lugar upang nang sa ganun ay mapatotohanan ang dati usap-usapan dahil mismong sina mama at mga kapatid niya ang nakakita. Maraming salamat, Sir Red, sa pagbabasa ng kwento kong ito. Hilingin niyo po sana na magkaroon din ako ng ekstrang oras para maikwento ko sa susunod kung paano inaswang naman ang bunsong kapatid ni na mama. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.